Ito, hello dyan sa mga tiga Longlong. At ako'y maghahatid sa Longlong ngayon. Guys, on 10-8, mga kataksi at mga kababayan ko, kapatid, ha? At napakagandang nilalang itong aking sakay. At we have the permission to get video. At yun na naman, meron na naman tayong issue. Meron akong nakita kanina na isang taxi, and I don't mention pero kilala ko. Isa pa sa mga opisyal ng isang communication group. Tatawid sa kanya, mag-o-obstruct. Siyempre, nasa kaliwa, busy street, ang daming sasakyan, tatawid ng pasaheros. Ako na nagsabi na bawal po dyan. Doon po tayo sa loading tsaka loading zone. So, napakaganda naman na sabihin natin yung ganoon sa mga pasaheros para po alam po nila yung gagawin po nila. Minsan pagod na yung mga yan, na malengke, mga senior pa yung tatawid, pero mag-o-obstruct. Pag pinick up ng taxi driver sa location na yun sa bandang kaliwa, biglang mag-move ang daloy ng trapiko. So makakaabala ngayon yung pagsakay. Tsaka meron po tayo loading tsaka unloading zone. Gamitin po natin yun. Ituro po natin doon sa mga pasaheros natin. Hindi naman po masamang tama yung mali. Which is na napaka good thing na gagawin natin para sa kanila yun. Tama po ba, madam? Ano yun? Kasi ako minsan hindi ako mapalagay pagka ganun na may nakikita ako na mag-o-obstruct na pasaheros, lalo na concern ako nandito tayo sa daan. So kailangan nating tingnan din tayo mga kataksi, wala akong sinisino po dito, real talks na po tayo para naman sa ikakaganda ng ating biyahe, which is na napakasarap at saka napakaganda pag tayo sumusunod sa batas. Wala tayong ma-obstruct, wala magagalit sa atin ng mga motorista. Yun lang po ang aking mensahe. At lagi na lang po natin tinatatandaan na kailangan magbigay tayo sa bawat bagay. Sa daan, kailangan mapagbigay tayo. Pabayaan na natin yung mga umuuna sa atin. Meron pa akong nakita kataksi, taxi driver, naku, sus Mariosep, I don't mention anything para wala tayong maging problema. Biro mo, parang nakat lang siya, pagkatapos hinabol niya, private, hinabol niya, taxi ka, habulin mo, pagkatapos dirty finger mo, diba? Ano ba namang klaseng pag-uugaling meron tayo pagka ganun tayo, diba? Meron nga tayong Grab Academy. Kung hindi ka naka-in sa Grab, meron tayong Drivers Academy. Gamitin po natin yung ganun. Lumagay po tayo sa lugar, which is not, biro mo public utility vehicle ka, pagkatapos mag-aastig-astig ka sa mga private. Kung mamaya bigla kang bunutan nun, bigla kang tumumba na lang yan, hindi mo alam. Huwag po natin gagawin yung ganun, mga kataksi. May nakita kong ganun, sus Mariosep po, nagulat pa ako tuloy. Buti na lang hindi pumalag yung private, sedan yung private. Kung halimbawa hindi naman lahat ng pagkakataon nasa maayos ang pagmamaneho natin. Kung ako nga, professional driver na ako, 33 years na po ako nagmamaneho ng sasakyan since the beginning. Abay, nagkakamali din po tayo. Hindi naman tayo perfecto, which is na kahit pa sino pang professional dyan, nagkakamali tayo. Tao lang tayo na nagkakamali. Kailangan po naman natin na tanggapin yung katotohanan ng gano'n.
Walang perpekto sa mundo. Panginoon lang ang perpekto. Yun lang po ang dapat na malaman po natin. Nasa daan tayo, sumeservices tayo sa daan. Huwag tayong astig. Huwag tayong kala mo sino, kala mo kahit ba may pinagmamalaki ka, huwag ganun. Hindi natin kailangan yung mga ganun pag-uugali sa daan. Kaya nga yung mga nagro-road rage walang puwang yan sa kalye. Dapat sa bundok sila magmaneho. Kasi doon wala silang maapektuhang iba. Dito sa daan, share po tayo. Walang nagmamay-ari po ng daan. Inuulit ko na. Para sa atin po ito, public po ito. Mayaman man, mahirap man, gwapo man, pangit man. Ang daan po para sa lahat. Yun lang pong aking gustong idiin sa ating mga motorista. Mapa-private, mapa-taxi, mapa-ano pa man, sino pa man, nakaupo pa man o sino pa man, lahat po tayo nagbibigayan po sa daan. Wala po nagmamayari ng daan. Para sa atin lahat ito. Kaya ngayong bahay mo, iyo, private yun, sa iyo yun. Kahit anong gawin mo, sudugin mo man yun wala akong pakialam Pero dito sa kalye, may pakialam po tayo. Yun lang po. At wala naman po akong ibig sabihin sa ano pa man. May nakita lang kasi ako na hindi ko mapapalampas sana naman sa susunod wag na sana natin gawin yung ganun. Turo natin sa mga pasayeros natin ang dapat nating ituro para magkaroon din sila ng gabay, guidance sa kanila. Yun lang po. Pasensya na po kayo. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang po ako. Kasi ang hirap kasi ng ganyan. Delikado tayo pag tayo naka-encounter na hindi natin naaasahan. Mas astig pa pala sa atin. Kawawa naman ang pamilya natin. Bigla na lang tayo mawawala sa pamamagitan ng walang kakwentang-kwentang bagay. Okay, madam. That's it. Di ba ano naman masasabi mo pagka gano'n ng mga driver, di ba? Oo. Jesus, higayan lang. Meron nga akong kwento ko sa inyo Rotonda. Siyempre kami mga taxi, hindi naman sa nagmamadali kami. Kami bumibiyahe po. Kailangan po namin yung maayos na pagmamaneho para makarami kami ng pasaheros. Aba, hindi naman po kami nagsasightseeing Tapos susundan namin nagsasightseeing guest natin. Okay, walang problema yun. Ngayon i-overtaken mo siyempre para mabagal siya. Wala doon sa standard ng pagmamaneho namin na hindi naman kailangan niya mabilis Hindi naman kailangan niya mabagal. Yung tama-tama lang po. Aba, in-overtake mo pagkatapos magagalit. Bigla na lang haharuruting ka o overtakean ka rin. Sabi, pagdating ng pag na-overtake ka na, ikakat ka. Which is napaka masamang ugali sa daan yung ganong klaseng driver. Diba? Private po yan private yan. Tayo mapagpasensya naman. Nayaan ko na lang. Tapos di mo na nga pinapansin, dinidir ka pa. Biro mong piniprenuhan ka pa na parang binibitin-biting ka. Pagkatapos magde-dirty finger pa. Binuksan yung bintana, sabi dinirty finger ka pa. Diyos ko, di ba? Kung iba-iba talaga mapapaaway sabi ko, nayaan ko na lang. Kaya may kausap akong pasayeros. Doon ko na lang binuntong lahat yung sama ng loob ko doon sa tao. Kasi nga, pag pinatulan nyo yung mga gano'ng mga tao guys sa daan, mga driver natin na gano'n, magkakaproblema lang tayo. Opo, pagbigyan na lang natin, malamang may pinagdadaanan din yung driver. Isipin na lang po natin yung gano'ng sitwasyon. Hindi marunong magdala ng problema. Baka nag-away siya nung kulasisi niya, nahuli siya ng misis niya. Nag-away sila, pagkatapos ibubuntong sa driver, ibubuntong sa mga motorista, naghahanap lang po ng damay.
Yan ang, di ba ma'am? Oo, ganun lang po. Pagbayaan na lang natin yung mga ganung klase mga driver. Lalo dapat naka-low profile tayo, public utility po tayo. Hindi naman, kahit naman pa-private, wag natin ginagawa po yung ganung klaseng pag-uugali. Hindi na panahon ng mga astig na yun. Panahon ngayon ng pagbibigayan at magandang kalooban sa daan. Opo, ganun lang po yun. Kasi pag pinatulan mo, ayun na, magkakaroon ka na ng problema. Mamaya, alam nyo na, iba na yung mga ibang ugali ng ibang mga private dyan. Tingnan nila sa sarili, somebody sila. Lalo na yung mga may connection, ha? Naku, may mga connection dyan. Naku, kala mo, hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Yung mga may connection dyan, kung mag-aasta sa daan, kala mo, hindi tatalaban ng bala. Ganun ang dating. Huwag po sana natin inuugali yung ganun. Bigayan na lang po tayo sa daan, mga sir. Di ba sa mga madam okay lang mga driver na mga madam mababait yun mo, kating-kating ka pa naman Fortuner yun pero yaman na nauna ako sa kanya parang bakit? Masama ba mo muna ng taxi? Kung mo private at magandang sasakyan mo? Ba't nawawala ba pagkalalaki mo pag inuunahan ka ng mga taxi driver sa daan? Diba? Wala yung ganun. Kasi kami namamasada kami. Kailangan namin yung maayos na biyahe. Ha? Hindi naman kami nagsi-city tour. Hindi kami nagsa-sightseeing. Hindi po kami makakarami ng pasayeros kung babagal-bagal kami. Hindi ko naman sinasabi magmatulin. Ganun lang po yun. It makes sense. At yun lang po, mga ka-taxi at mga kasama, kaibigan niyan. This is Taxi Joe. At nagpapaliwanag lang po. I-explain lang po. Sana naman po paniwalaan nyo yung aking sinasabi. Hindi ko naman sinasabing ako perfecto ako mag-drive. Ay, nandito na sila. Dito na pala. Pasensya na po. Mga ka-taxi dito na muna ako at magandang gabi sa inyo lahat dyan.